Alright, may isa na naman tayong reaction video dito sa Ghost Flood Control Projects. Sino ba may projects dyan para makabili na ako ng bike? Ayan, para sa bago, para sa patas na balita mula sa ating bansa at ito ay isang panig ng mundo at matatag na dadagitin ng mga impormasyon matapang na paghanap ng mga katotohanan, matapat na balita sa inyo. Ito ang Agila sa Net25. Alright? Panoorin po natin, guys. Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Hindi uurungan ni Pangulong Marcos Jr. ang hamon ng ilang... Talaga lang di uurungan ni BBM yan O kasi siya pumipirma niyan, di ba? Kaya hindi uurungan. Mambabatas na sumalang siya sa lifestyle check. Hindi ng lahat. Dapat lang, isa lang sa lifestyle check yan si BBM, no? Kung nasaan ang ugat ng yaman tungkol sa flood control. Ng tauhan ng ehekutibo. Pero nang hamunin naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN, iginit ng palasyo na huwag haluan ng politika. At biglang kambyo, di ba? Wag daw haluan ng politika. Naloko na. Tukan lamang ang issue na habulin ang mga dawit sa mga anomalyang flood control projects. Mga dawit lang raw, pero siya pipirma, no? At kaugnay niyan, pabor naman ang Malacanang na isailalim rin sa lifestyle check ang mga kontraktor, ito yung mga kontratista at kanilang mga kamag-anak. Eden Santos sa balita. Pumasa sa hamon ng lifestyle check si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit kasi ng ilang mambabatas na dapat ay kasama ang Pangulo sa mga... Dapat kasama lahat, no? Pati unang-una Pangulo. Rapat na ma-lifestyle check sa harap ng mainit na usapin sa anomalya ng flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na handa si PBBM na sumalang sa lifestyle check. Una rito, iniutos mismo ni PBBM ang lifestyle check para sa lahat ng opisyal ng gobyerno kasama na ang mga kasabwat na kontratistang nakinabang sa mga government projects. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready. Pati pang... Ready daw baka fake news na naman yan. Pero sa hamon ay sa publiko ng Pangulo, ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay idiniin ni Castro na huwag ilayo ang issue sa maanomaliyang flood control projects. Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Bukas naman ang Malacanang sa pagsasagawa ng lifestyle check sa mga kontratista at kanilang mga kamag-anak. Yan naman din po talaga naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Isinulong naman sa Senado na isang independent group o third party ang mag-imbestiga at magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno na idinadawit po sa kinakwestyong flood control projects. Pabor din ng isang senador na masuri rin ang SALN at masailalim sa lifestyle check ang mga appointed official ng gobyerno. Nen Corbera sa balitang yan. Dapat bumuo ng isang anti-corruption body o third-party group na siyang mangunguna sa investigasyon at lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ay para matiyak na patas ang gagawing pagsusuri sa mga opisyal ng pamahalaan na iniuugnay sa mga kinukasyong flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, maaari maging miyembro ng third-party group ang Ombudsman, Commission on Audit at BIR na siyang magsusuri sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng mga government officials bilang bahagi ng lifestyle check. Hindi tama na itong mga ahensya o itong Kongreso at Senado ang lead agency to investigate this. I think this should be a third-party agency that should be led by, of course, the investigators and
government investigators, and civil society. I think these are things that we have to take in consideration kasi paano kung may kasamahan ka doon na matatamaan? Quick pala may 0.5% or 1% ang COVID. Kasi nakakapagtaka, paano nila may lulusot ng ghost projects? Dapat marami kasing checks and balances. Dapat wala rin anyang sisunuhin ng investigasyon at dapat sumailalim sa lifestyle check elected man o appointed officials. May mga politiko na wala naman po silang income rather than their income from being a politician at makita mo, naka Rolls Royce, naka Ferrari, paano naman nila makuha itong mga mamahaling sasakyan? Kailangan yan tugma sa kanilang BIR, di ba? BIR taxpayer na lahat. Dapat lahat. Mahalaga rin anya na pagkatapos ng mga investigasyon at lifestyle check, may managot at may makasuhan dahil kung wala ay Dapat lang may makulong, no? Sa lifestyle check na yan na ginamit sa ibang magiging ningas sa ko kanilang ng lifestyle. aksyon ng Malacanang at baka maakusahan pa na para lamang ito sa papalapit na eleksyon. Yan, mahalaga. Alam mo naman na sa minorya ako may so kami sa minorya, hinahabol po natin ito. Pero yung mahalaga dito, let's say for example, the executive will follow through with its threat to file cases. And what cases can be filed? I'll read you the number of cases. Graft under Public Act 930-19, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. When the public officials misuse their position to their advantage in authorizing ghost projects or approving payments for work that was not done. Estafa. Bakit estafa? Falsification of public documents. Sinabi niya, completed yung documents. Tiriman ng kung sino-sino signing authority doon. Pero ito sa field, that's estafa. Economic sabotage can also be charged against them. Lugi po ang mga bayan dyan. Sa ngayon, may sapat na raw ng mga batas para mapapanagot at makasuhan ang mapapatunayang sangkot na opisyal dahil sa ilalim ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mahigpit na ipinagbabawal sa mga government officials ang paggamit ng posisyon para sa kanilang advantage. Pero pabor siyang maamiyandahan ito para pagbawalan ang mga government officials and employees, appointed man o elected, na makakuha ng kontrata sa pamahalaan hanggang 4th degree of consanguinity. Labag na dapat yan sa amin. Di ba dapat labag na yan sa ating Graft and Corrupt Practices Act? Nakalagay nga dito, the Graft and Corrupt Practices Act is when public officials misuse their position to the advantage of themselves or others. Kung yung congressman ay may kamag-anak, di ba, yung anak, yung tatay, yung kapatid, ay contractor, obviously, that applies to this law. So, ano yun? It's not only unethical, it is not only immoral, it is illegal. Kaya hindi ko maintindihan bakit napakaraming mga politiko na pinagbigyan ng gobyerno or hindi pinatawa ng kaso na kamag-anak nila ay kontratista. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Nean Corbera, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, Yan, tama naman yan, no? matapa. Samantala, iniaalok naman ng isang abogado ang kanyang mga nalalaman sa gobyerno, kaugnay po ito sa manumalyang flood control project sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag naman ng Commission on Elections o COMELEC na may 15 kontraktor silang nadiskubre na nagbigay umano ng donasyon sa mga kandidato noong 2022 election. Madeline Villar Moratillo sa balita. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isang abogado ng isang posibleng maging whistleblower kaugnay sa controversial na flood control projects ng gobyerno ang lumapit sa kanya. Sabi ni Remulla, maraming nalalaman patungkol sa kitaan sa flood control project ang whistleblower na ito. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon. In projects worth 5 billion. Sabi umano ng kampo ng nasabing potential na whistleblower, handa itong tumulong sa laban sa korupsyon sa gobyerno. Nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga-DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Ang hiling lang umano nito, katiyakan ng proteksyon. Sabi ni Remulla, may witness protection program naman ang Department of Justice. Sa nagpapatuloy naman na pagsusuri ng Commission on Elections sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato ng 2022 elections, may 15 kontraktor na umano silang nakita na nagbigay ng donasyon. Yan po ay posible pang madagdagan sapagkat remember, ang lahat po ay na positions na involved in 2022. At least yung national ang mga pinapauna natin. So maaari madagdagan pa po yung 15 na yan. Inaalam pa ng COMELEC kung may kontrata ang mga ito sa gobyerno, lalo na sa Department of Public Works and Highways. Kung sila ay may kontrata sa pamahalaan,
at the time ng filing ng candidacy nung kanilang binigyan, o kaya naman after the filing of the candidacy nung matapos na eleksyon, nanalo natalo yung mismong kandidato, yan po isang bagay na malalaman namin sa pamamagitan ng DPWH. Tumanggi naman muna ang COMELEC na tukuyin kung ano-anong posisyon ang sangkot rito. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Binunyag naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, nagdalawa lamang sa 254 na flood control project sa lungsod ang dumaan sa kanilang tanggapan. Inamin din ng alkalde na 7 sa 15 contractor na dinawit ni PBBM sa anomalya sa mga DPWH flood control project ang nakakuha rin ng kontrata sa lungsod. Pin Pasco sa balitang niya. Iba na, hindi tiyak kung saan ang project site, kung pagbabasehan ang project title. Kaya mahirap tukuyin kung talagang nagawa o natapos ang proyekto. Ito ang paglalahad sa press conference ni Mayor Joy Belmonte sa estado ng mga flood control projects sa Quezon City na naipagawa sa lungsod mula taong 2021 hanggang 2025. Sa kabuuan, aabot sa 14 billion pesos ang kabuuang halaga ng flood control projects sa QC. Pero dalawa lamang sa 254 na monitored flood control projects ng Department of Public Works and Highways ang kanilang aprobado. Ibig sabihin, dalawa lang sa mga proyektong ito ang alam ng LGU. Ayon kay Mayor Belmonte, may mga issue ring nakita sa mga proyekto katulad na lamang ng mali o hindi tiyak na lokasyon. Meron na rin mga proyekto na parehong-pareho ang approved budget for the contract o ABC o parehong-pareho ang contract cost kahit iba-iba ang lokasyon. Tila bang may template lamang na ginamit. Nabunyag din na 7 sa 15 kontraktor na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may kontrata sa Quezon City Government. May mga projects din na dineklara ng completed pero nung binisita namin ang site, nakita namin na ongoing pa ang pagpapagawa. Dahil rito, makikipagtulungan ng QC Government sa University of the Philippines Resilience Institute para sa mas malawakang pag-iimbestiga sa mga nabanggit na proyekto. Handa naman silang makipagtulungan sa gobyerno at papanagutin ang sinumang sangkot sa mga katiwalian sa lungsod. As we move forward with this information, we intend to work with the UB Resilience Institute to further evaluate projects that communities have deemed ineffective or identified to have worsened flooding. Hangad namin na mapanagot ang mga taong responsable sa mga anomalya kaugnay ng flood control projects sa ating lungsod. Thus, we will cooperate in every possible way with the investigating agencies assigned by the President. Din Pasqua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapak, matapat. Tama yan, no? Inaprobahan na ng Philippine National Police o PNP ang isang buwang bakasyon ng dating hepe ng pambansang pulisya matapos siyang masibak sa pwesto. Pinangunahan naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang kanyang unang command conference gano sa Campo Crame kung saan kanyang inilatag ang mga priority programs at aktibidad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Magbabalita ng live ang Mata natin sa Campo Crame, si Mark Gabriel. Mark. Alex, ayon kay General Nartates, nananatiling mataas ang moral ng kanilang mga opisyal sa kabila nga ng mga kinaharap na pagsubok ng kanilang organisasyon nitong mga nagdaang araw. Pinayuhan niya rin ang mga opisyal na maghinay-hinay sa kanilang desisyon at huwag magpadala sa bugso ng kanilang damdamin. Dinaluhan ng matataas na opisyal ng PNP ang kauna-unahang command conference na ipinatawag ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, 3 araw matapos siyang italaga sa pwesto. Kumpleto ang 18 mga regional director, mga commander ng National Support Unit, directorial staff at command group. I'm very happy to see them today. The morale of the PNP is high as according to their feedback, and I have laid down my program and focus activities of our Philippine National Police. Prioridad ni Nartates ang maayos na pangangasiwa sa kanilang mga resources, gaya ng logistics, personnel at finances. Pinatututukan niya rin ang anti-criminality campaign sa pamamagitan ng enhanced managing police operations. Tinalakay din nila ang paghahanda para sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Region sa October 13. We will ensure that this election will be safe and secure, and of course it will be fair by making the contingencies and preparations in coordinations with the COMELEC. Hindi naman kasama sa napag-usapan ang pagpapatupad ng reshuffle sa mga opisyal. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, pinayuhan ni General Nartates ang mga opisyal na maghinay-hinay at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Kaugnay ito sa ipinalabas na manifesto of support ng iba't ibang unit ng PNP sa kasagsagan ng banggaan noon ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III at ng National Police Commission. So
sinasabi niya po niya na binibigay niya ng kakataon ang bawat isa na bago mag-decide sa isang bagay is evaluate niya po yung mga magiging resulta ng mga paglalabas po, halimbawa po ng mga manifesto. Sinasabi niya kung ito ba ay makatulong para sa organisasyon. Samantala, inaprubahan na ng PNP DPRM o ang Directorate for Personnel and Records Management ang isang buwang leave ni General Torre. Ginamit ni Torre ang kanyang mandatory, special privilege at service leave mula Agosto 28 hanggang Setyembre 29 ng 2025. Pero pagkatapos ng kanyang bakasyon, obligado na ulit siyang mag-report sa Police Holding and Accounting Unit o PIHAW. Ang ordinary proseso po ng mga nasa PIHAW ay nagre-report po sila araw-araw. Pinipin po sila ng terminasyon po yung usual na proseso. Na-according naman po kay Director kami nasyonal kung ano yung proseso na regular ng mga nasa PIHAW. Ito din po ang magiging proseso. Unless na makapal po ng another leave, choice naman po ni Sir Nick Torre. Sa isang video message, muli namang nagpaabot ng pasasalamat si General Torre sa kanyang mga taga-suporta. Iginit niya rin na wala siyang sama ng loob sa Pangulo at naiintindihan niya ang naging desisyon nito. Umapila rin siya sa mga naaawa sa kanya na hindi siya ang dapat nakaawaan. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap. Para naman kay Vice President Sara Duterte, nararapat lang na tanggapin ni General Torre ang kanyang kapalaran. Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later, nandoon ka sa baba. Alex, sa kabila ng mga dinanas ng PNP nitong mga nagdaang araw, naniniwala si General Torre na buo ang suporta sa kanya ng buong puwersa ng Philippine National Police. Naniniwala daw siya na disiplinado at profesional ang kanilang hanay. Alex? Okay, Mark, kung inaprubahan ang kanyang leave o itong bakasyon ng PNP at kapag siya'y napagod na sa kanyang bakasyon at babalik siya sa trabaho, ano bang gagawin niya? Bilang isang 4-star general, ano siya? Sisweldohan pa rin ba siya ng taong bayan? Alex, tuloy-tuloy yung sweldo na ibibigay sa kanya ng Philippine National Police katumbas ng sweldo ng 4-star general. Sa katunayan, mas mataas ang tatanggapin niyang sweldo sa nakaupong acting chief na si General Nartates. Ang gagawin niya lang sa PIHAW, Alex, araw-araw siyang magre-report doon, may attendance siyang pipirmahan, ngunit walang assignment na ibibigay sa kanya. Pero ang sabi ng PNP, yung ibang mga pulis, yung mga karaniwang pulis na nalalagay sa PIHAW, ay binibigyan niya ng konting duty, no? Pinag-duty sila ron sa control center o command center ng PNP. Pero sa lagay ni General Torre, hindi tayo sigurado kung anong ibibigay o anong maaaring assignment na ibigay sa kanya ni General Nartates. Alex. Okay. Dito naman sa lumabas na bagong video ni dating PNP chief, hindi ba ito pahapyaw na maaring siya'y gawing flood control investigating czar ng Pangulong Marcos? Dahil wala namang kinalaman sa pulisya itong flood control. Yun nga rin, Alex, ang iniisip natin kanina, no? Yung statement niya biglang na-drag doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga pagbaha. Mukhang pahaging ba yan o pahapyaw doon sa pwesto na inaalok sa kanya ng gobyerno. Pero sa statement yan, Alex, wala namang katiyakan pa, no? Kung wala siyang binanggit pakaugnay doon sa inaalok na pwesto sa kanya at kung yan ba ay tatanggapin niya. Basta ang latest information natin ngayon, magbabakasyon siya sa loob ng isang buwan at siguro ay pag-iisipan niya ang mga bagay na yan. Alex. Yung bang bakasyon niya, ano ba yan? Abroad o dito lang siya sa magandang mga beaches ng Pilipinas? Alex, walang detalye doon sa bakasyon nitong si General Torre. Pero ang sigurado diyan, isasama niya ang kanyang pamilya at mag-iisip-isip kaugnay sa mga nangyari sa kanya nitong mga nagdaang araw. Okay, maraming salamat sa iyo. Mata natin dyan po sa Campo Grande. Mark Gabriel, thank you. Alright, yan, napakinggan at napanood natin dito sa Mata ng Lawin. Mata ng Prime Time. Agila, Prime Time, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat and peace out.